mag-feature sa mga lokal nga pagkaon ato sa cooking o food festival. Rare Philippines mitudlo sa Bantay Dagat Task Force sa Real-Time Coastal Monitoring App. Syudad may obserbar sa National Solo Parents Week. Kabatan-una nakatapos sa ilang upat kaadlaw nga volleyball clinic. Lokal nga child reps ug VAUSI desk officers nag-team building. SCCH miduyog sa free operational tuli sa Escalante City. Maayong adlaw, San Carlos. Kini ang Vamos News. Sa makasapaan niya kami aron magatud kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning Kagamhanan. Ako si Jera Lasacom ug karon sa detalye sa mga balita. Ang kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos City Heritage Culture and Arts Council, may pakita sa nagkadaiyang lokal nga pagkaon atol sa live cooking of food festival ni atong Mayo 16 sa City Hall grounds. Ang maong kalihukan kabahin sa serya sa mga kalihukan nga gisaulog sa syudad alang sa National Heritage Month nga nagpakita sa tahas sa mga empowered community, ilabi na ang mga batan-on, lumad nga grupo ug lokal nga mga artisan samtang nanawagan alang sa pagpreserbar sa kultura nga may tradisyon, mga istorya ug mga practices nga gipasa sa mga henerasyon. Lakip sa labing maayo sa syudad nga gipresentar moong native coffee ug sikwati sa Titings Cafe, usa ka 70 ka tuig nga kabilit sa tradisyon nga nailhan tungod sa mga tradisyonal nga pamaagi sa pagtimpla nga gipakita ni Jason Trasona Momo ug Arsenia Pasinabo ug ang iladong lumad nga pan sa Sipaway, ang salbaro nga hinimo og giluto ni Lita Rodriguez, taga Barangay San Juan, Sipaway Island. Usa ka residente sa Barangay Quezon nga si Giovanni Ugdiman ang nag-andam usab og habichuelas, usa ka comfort soup sa dakbayan sa San Carlos nga hinimo sa white beans ug pork, diin slow cook ang pagluto. Matod ni Ugdiman nga ang ilang mga habichuelas mo'y nahimong kampyon sa Tourism Month Habichuelas Cooking Contest sa miaging tuig 2024. Gipakita usab sa Kabagtasan Tribal Council nga gipanguluhan ni Leonisa Impil ang ilang tradisyonal nga pamaagi sa pagluto nga nagsalig sa mga natural nga materyales sama sa clay pot, dahon sa saging ug kawayan ibabaw sa uling, apil sa mga giluto maong binakyagan nga kahaw-kaw ug bunog, binakyagan nga anti ug pako, inununan nga bais, mga sinugba, kanon nga giluto sa kawayan. Ang representante sa Heritage na si Enrique Catalbas nagpasalamat sa tanan sa pagsuporta sa kalihukan ug nang hinaot nga nailingaw ang tanan. In celebrating the National Heritage Month, and today we are going to feature the traditional way of cooking sa mga taga San Carlos. Atong i-feature karon ang ato ang mga nailahan na gyud kaayo ato ang mga iconic na kaayong mga establishments, no? Ang San Carlos City Integrated Housing Authority employees nga sila si Alejandro Vergara ug Francis Reyes ningon nga ilang na-appreciate ang maong kalihukan nga nagdala sa tradisyonal nga pagluto ug talagsaon nga lami nga mga putahe sa syudad. Gipaambit usab ni Vergara na ang iyang late grandmother nagahimo og salbaro ug pinaagi sa kalihukan, iyang nahinumduman ang ilang kaagi. Pagluto, pag-unsay mga ingredients nga ibutang muna siya makabalupod ba. For example paano mag-negosyo mo salbaro niya one day kanang dako day kag kanang profit ba. Mas maayo kung na kay mga idea ba. For example dito sa Tricas katong mga utanon, mga unique pa itong utanon lang ipangdala nila, marag dili, marag wala sa kwan ba, wala sa merkado. Ang pagluto sa salbaro parehas tapos sa pagluto sa akong lula sa una nya. Akong lula pagluto sa salbaro magmasa na siya og kanang harina nya, nana siya mix nga kanang lubi. Lubi sila sa sulod. Lubi nga ihalo sa harina. Tapos ilahan ng patubuon pagkasayo sa buntag, ilahan na silang kanang ibutag dahon lima-lima. Dayon nana siya pugon nga lata dayon butangan niya og kanang bukong sa babaw.
Hitambong usab sa maong kalihukan sila si San Carlos City Mayor Renato Gustilo ug SP member Jeffrey Hidalgo. Ang Rare Philippines ipaila sa Earth Ranger usa ka real-time nga data visualization ug analysis app ngadto sa Bantay Dagat Task Force kon BDTF sa San Carlos City niadtong Mayo 16 aron mapaligon ang lokal nga coastal enforcement. Ang pagbansay-bansay nagtumong sa pagsangkap sa coastal law enforcers ug mga tools aron mas epesyente ang ilang pagmonitor ug pagtaho sa ilegal nga pangingisda. Ang BDTF kauban ng Site Implementation Officer of Tanyon Strait, Angelica Cadavis, nagpahigayon og field test sa app palibot sa Sipaway Island. Gisugdan kini og usa ka mubo nga sesyon sa pagbansay sa Park Marina nga gipanguluhan ni Rare Philippines Program Implementation Coordinator for Tanyon Strait, Kim Teves, aron hisgutan ang mga features sa app. Ang Earth Ranger nagtugot sa mga users sa pag-record ug pag-submit og mga report sa mga kalapasan bisan walay internet connection ug otomatikong musync sa central dashboard sa Coastal Resource Management Division sa syudad, inigbalik sa connection diin kini nagtugot sa mas paspas nga koordinasyon tali sa mga field team ug partner nga ahensya. Ang app nagpabiling eksklusibo sa partner sites ug libre nga gihatag sa Bantay Dagat. Matud pa ni Teves, ang San Carlos City mo'y unang site sa Negros Occidental ubos sa Tanyon Strait Project na nagpadruma ni ini nga teknolohiya. Dugang pa niya nga bisan pa ang hagit sama sa hinay nga signal coverage sa remote coastal areas o mga restrictions sa radio communication licenses, ang Rare Philippines nanikamo sa pag-upgrade sa teknolohiya o pag-secure og mga resources aron mapauswag ang communication o koordinasyon sa mga coastal law enforcement teams. Non-government organization that drives social change, so people and nature thrive. So ang among ginahimo is we influence and empower coastal communities to change their behavior towards sustainable and responsible fishing and management of their coastal resources. So, kanina training karon is training sa Earth Ranger. So, Earth Ranger is a real-time data visualization and analysis platform or app nga ginagamit to enhance and make more efficient ang atong coastal enforcement efforts. So, para mas magpatsala ang coordination. No? So, atong gina-train ang San Carlos Bantay Dagat sa Earth Ranger nga mao nilang gamiton nga platform or app sa pag protektar sa ilang coastal resources. So kanina, nag-field test sila, nagtuyok sila around Sipaway Island to field test the app. Gipasalamatan ni Teves ang LGU San Carlos sa ligon nga suporta ni ini sa ilang mga kalihukan o programa sa coastal law enforcement. Gipasalamatan usab niya ang mga partisipante sa ilang oras o kahinam na makaton sa Earth Ranger app nang hinaot nga gamito nila kini aron mapauswag ang mga enforcement efforts ug makatabang sa pagpanalipod sa pag-sustain sa coastal resources sa lungsod. Uban sa mas ligon nga mga monitoring tools, ang San Carlos nagtinguha sa mas epektibong pagpatuman sa proteksyon sa baybayon ug pagpalambo sa malungkaron ng mga paagi sa pagpangisda. Ang San Carlos City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ni pahigayon og orientation isip pag-obserbar sa National Solo Parent Week sugod ni atong Mayo 19 hangtod 24. Ang maong kalihukan nagtutok sa tema nga solo parent na rehistrado sa gobyerno tiyak na suportado. Diin dili mo minus 40 ka mga rehistradong solo parent sa Dakbayan ang nagtapok sa Villa Consuelo Alger Community Center aron moduyog sa orientasyon sa nagkalain-laing mga balaod, lakip na ang ordinansa sa Dakbayan alang sa kabataan. Lakip sa gituki, maong RA 10630 kung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ni Social Welfare Officer 2 Fin Libre, RA 9262 kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ug RA 11030 kung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ni CSWDO Focal Person on Women Laverne Rigor, ug ang RA 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law ni Social Welfare Officer 3 Odessa Rigor. Si Solo Parent Focal Person Kimberly Panuelo nagkanayon nga among kalihukan hitumong sa paghatag og gahom sa solo parent, pinaagi sa pagpataas sa kahibalo
may tungod sa localized nga mga balaod, samtang nagtabang kanila nga masabtan ang ilang mga katungod, ilabi na may kalabutan sa ilang mga anak. Is to empower solo parents, aware sila sa mga laws nga localized na sang city. So mao na among gipili at least makatabang or aware sila sa rights sa ilang children o sa ilang mismo. So team radio diri is ang protected yun ang mga solo parents na registered. Kung dili ka registered, so dili ka maka-avail sa mga benefits intended for them na naka-mention sa RA 1161 o siya amended na itong solo parent welfare. Giisgutan usab niya nga isip kabayan sa selebrasyon, adunay fun walk nga gipaygayon karong Mayo 24, sugod sa City Hall grounds ngadto sa Park Marina nga bukas sa tanang solo parents ug sa ilang mga supporters. Pagkahuman sa paglakaw, adunay gi-organize nga mga kalihukan sama sa Solo Parent Got Talent, essay writing sessions ug mga higayon sa pagpaambit sa kasinatian na makatabang sa pagpauswag sa ilang pagsalig ug pagtugot kanila nga ipahayag ang ilang mga panginahanglanon isip usa ka solo parent. Gipasalamatan usab niya ang lokal kagamhanan sa suporta niini ug sa paghimo sa kalihukan nga posible karong tuiga tungod kay kini ang unang higayon nga gisaulog. Sa laing bahin ang mga resource speakers ug mga representante nakadawat og token ug sertipiko human sa programa. Dili mumino, 141 ka mga bata sa San Carlos City ang nakadawat sa ilang sertipiko ni atong Mayo 17 human malang pusong makahuman sa upat ka adlaw nga volleyball clinic dito sa Barangay 4, 3rd Court. Ang klinik nga gipasiugdaan sa City Sports Office ug San Carlos United Players Volleyball Association kun SCUPVA nagtudlo sa mga partisipante kabayan sa fundamental sa volleyball, apil ng passing, setting ug hitting. Giapilan kini sa mga bata ubos sa age categories na 7 and under, 10 and under, 13 and under ug 16 and under. Lakip sa mga partisipante maong 7 anyos nga si Kian Rientoco gikan sa Tandang Sora Elementary School ug gipahayag niya kung unsa kadaghan ang iyang nakatunan ug unsa siya kamalipayon sa pag-apil sa siyo nga pangidaro. Gipasilamatan usab ni Kian ang iyang amahan sa pagsuporta ug pag-awhag kaniya sa pag-apil sa sports. Si Virgilio Noel Rientoco, City Sports Volleyball Coordinator ug SCUPVA President, ipadayag sa iyang kalipay sa kalambuan sa mga bata, ilabi na sa mga beginners na nigamit sa basic skills nga ilang nakatunan atol sa mong pagbansay-bansay. Matod niya nga mga partisipante, magpadayon sa ilang pagbansay uban ang Summer Volleyball Camp, gikan Mayo 21 hangtod 31, aron mapalambo ang ilang kanas sa pagpangandam sa umaabot nga torneo. Based sa Summer Volleyball Clinic na ito, 4 days na training program na apply ang mga basics na sa mga bata, include ang passing, sitting, then serving, understand ang ilahang principle na develop yun. So, na-meet nila ang mga kailain ng mga players from mga volleyball enthusiasts sa Carlos. As compare last year sa 130. So, naatanan ang mga volleyball enthusiasts sa barangay, help sa ito ang mga iski o tagawad, gidala diri ang mga players para mo represent sa Summer League. Ipatrain na lang nila diri sa ito ang Summer Volleyball Clinic. Ang vice-presidente sa SCUPVA na si Anacleto Velasco, may palipay sa tanang mga partisipante ug nagdasig kanila sa pagbadayon sa ilang paglambo sa ilang mga kahanas. Be sure to learn what your instructors or trainers will be requiring you to do, because the fundamentals are very important in playing volleyball. So without the fundamentals, you cannot undergo to higher level skills. So also this is a preparation for you for the upcoming tournaments that we have. So after this summer clinic, you will undergo or you might join our charter day sports activities, especially on volleyball. Ang Local Council for the Protection of Children kun LCPC ug Violence Against Women and Children kun VAUC desk officers sa 18 ka barangay sa San Carlos City
ipaubo sa joint team building activity ni atong Mayo 15 hangtod 16 dito sa Sipaway Island. Ang mga aktibidad nagdala sa tema nga Glow Up, Becoming the Leader You're Meant to Be, nagpakita og series of discussions ug mga session sa grupo nga gipisugdan sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ug LCPC faith-based representatives. Ang mga aktibidad naglakip sa group og capacity building exercises, mga sesyon nga nakatutok sa pagpausbaw sa integridad ug leadership commitment, solidarity night, swimming ug Zumba session. Si Social Welfare Officer 2 ug LCPC Secretariat Laverne Rigor nagkanayon nga ang maong aktibidad gitumong sa pagbahatag kapasidad sa mga representante sa bata sa pagtuman sa ilang mga katungdanan ug responsibilidad isip mga leader o pag-inculcate sa bag-ong kahibalo sama sa RA 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Mapasalamaton usab siya nagyaprobahan sa lokal kagamahanan ang maong aktibidad kada ako girugtabang sa mga kabatanunan o mga opisyales. Nalipay si CSWDO Officer in Charge Edena Dagondon sa kahigayunan nga matigom ang council uban sa mga opisyales sa VAUSI. Giauhag usab niya nga ang mga partisipante nga dili mahadlok sa pag-explore ug paghimo og bagong panagigalaay ug ang maong mga kasinatian makatabang sa mga individual kung giunsa ang pakiguban ug pagkonektar sa uban. Karong adlaw mo abot daghan kaayong mga ingon nga dang akong trip wala kay pauni, no? So ang ato ang mga VAUSI kompleto dili. Ha? Gawas ng atong mga chief cook kay nakabiling pa dito, no? No, so sa ako nang giingon dako ang akong pasalamat nga ni Aulong Dinmi kuyog sa inyong inahan sa barangay, no? So, ito yun nga mo ang inyong mga VAUSI, makikuyog, pero ni siya ang higayon. Ang LCPC Child Rep President nga si Denisa Ashley Espinosa mapasalamaton sa pagbansay-bansay tungod kay nakaton siya sa bag-ong mga butang, bag-ong mga higala, ug nakadugan sa iyang pagsalin na mahimong mas maayong leader sa mga kabatununan. Nagpasalamat sa iyang pamilya ug sa konseho sa pagsalig ug suporta nga ilang gihatag kaniya. I am thankful nga nagpahigayon sila ani na event and tungod ani nakamit ko og new friends. Daghan sad ko nakatunan labi na sa Anti-Marriage Law Republic Act No 11596 and then mas napalawak ang akong knowledge kung unsa dapat ang nanimo to become a good leader. As a president, medyo nalistan gid ko gamay because dili ko anad sa public speaking. But thankful ko for this opportunity na i-lead ang mga kapwa nako kabataan, and also I wanted to say thank you to Ma'am Lav, Ma'am Kath, Tita Christy, my beloved friends and family. Nagipakita gid nila sa ako ang na sila'y salig sa ako and tungod ana mas na-boost akong confidence nga kaya nako mahimong usa ka good leader sa kapwa nako kabataan. Ana usab ang mga personahe sa CSWDO ug mitaban sa mga aktibidad. Ang mga kawani sa Public Health Unit ug Family Planning sa San Carlos City Hospital miduyog sa unang adlaw sa libreng Operation Tuli sa City Government of Escalante niadtong Mayo 13 dito sa Coliseum sa mga lugar. Gipaigayon ang Operation Tuli, pinaagi sa The Best Ka, Condon Salvador Benedicto, Escalante, San Carlos, Toboso ug Calatrava nga programa. Ang mga representante sa San Carlos City, gipangunahan ni Zone Secretary Maria Consuelo Janice Carmona. Ang maong operasyon, hiniusang paningkamot tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Escalante, pinaagi sa Primary Healthcare Facility ni INI ug Vicente Agustilo District Hospital, DepEd Escalante, Cadiz District Hospital ug The Best Ka, ang International Local Health Zone sa unang distrito sa Negros Occidental.